3:27 a.m. nang magising ako sa tunog ng kama. Yung mahinang pag-ikot ng gulong sa tiles, parang may dahan-dahang tinutulak sa ER. Sa una inisip kong guni-guni lang. Maulan sa labas at ilang oras na rin akong nakatulog ng pabalik-balik sa upuan. Pero habang nag-flicker yung ilaw sa kisame, narinig ko ulit, mas malapit na. Hindi ko pa rin iminulat ang mga mata ko. Pinilit kong manatiling parang tulog. Kasi sa ganitong oras, minsan mas mabuting hindi mo na lang makita kung sino o ano ang gumagalaw. Narinig ko ang mahinang kaluskos ng kumot. Tapos ramdam ko may umupo sa tabi ko. Yung kutsyon sa kama sa gilid ko bahagyang lumubog, sapat para maramdaman kong may bigat. Hindi mabigat tulad ng isang adult na pasyente, magaan na parang bata. Hinga, mabagal, mabigat at hindi pantay. Parang yung pasyenteng bagong gising mula sa operasyon. Pagod pero buhay. Sinabi ko sa sarili ko, siguro si Ate Liz lang to, nagpapahinga saglit. Pero tahimik. Mula yung tunog ng tsinelas niya, wala ring huminga ng malalim o umubo gaya ng madalas niyang gawin. Mga ilang minuto pa bago ko piniling dumilat. Pagtingin ko, walang tao sa kama. Walang umalis pero may naiwan. Isang maliit na bakas sa bedsheet, parang hugis ng katawan ng nakahiga. Yung gitna lang ang may lubog, parang may nakaupo o nakahiga ng matagal. Tumingin ako sa paligid. Tahimik ang buong ER. Wala ring bagong pasyente, pero ramdam ko yung malamig na hangin na parang humaplos sa batok ko kahit sarado naman lahat ng bintana. Bumilis ang tibok ng puso ko. Gusto kong isipin na pagod lang ako, na baka dahil lang sa ilaw o sa ulan. Pero habang tinitigan ko yung bakas sa kama, hindi ko maiwasang maalala yung bata. Yung pasyente ko noon, si RJ. Mula ng araw na yun, hindi na naging tahimik ang ER. At simula nun, Sir Jupiter, hindi na rin ako nakatulog ng buo tuwing sumasapit ang 3:27 a.m. Magandang gabi po, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakikinig dito sa inyong channel. Ako po si Ria, 29 na taong gulang, isang registered nurse dito sa Bacolod. Sa bawat bagong rotation o meeting, ganun lagi ang unang sinasabi ko. Maayos, formal at kabisado na ng dila ko. Pero sa loob may kasamang pagod, takot at katahimikan na matagal ko nang itinatago. Kaka-transfer ko lang mula sa medical ward papuntang emergency department. Sa totoo lang, hindi ko alam kung promotion ba yun o parusa. Sa medical ward, mas mahaba ang oras pero mas may pahinga. Sa ER, walang tigil ang galaw. Bawat segundo may pasyenteng pumapasok, may sinasagip, may tinatapos na papel. Ang bawat shift ay parang labanan sa oras. Dito, kapag nagkamali ka ng isang utos, isang segundong pag-aalinlangan, pwedeng may mamatay. Noong unang linggo ko sa ER, halos hindi ako nakatulog. Ang tunog ng stretcher na hinihila papasok ng triage ay parang musika ng digmaan. Ang beeping ng monitors ay nagsasabay-sabay parang ritmo ng kaba. Ang amoy ng antiseptic ay nakasabit sa hangin, palaging naroon. Kahit anong oras, hindi ko na nga maalala kung kailan ako huling umupo para kumain ng maayos. Kape, biskwit at adrenaline, yun ang pang-araw-araw ko. Naalala ko pa, sabi ni Ate Liz, ang senior nurse na madalas kong kasabay sa gabi. Sanayan lang to, Ria. Pag nakasampung night shift ka na, kahit multo, hindi mo na mapapansin. Napangiti ako noon. Pero hindi ko alam kung biro ba talaga yon o babala, kasi minsan kapag sobrang tahimik, parang may kung anong malamig na presensya sa paligid. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganun, pero may mga gabing kahit anong paliwanag parang kulang.
Malaki ang ER namin pero luma na ang building. Pagpasok mo, nandoon ang triage desk kung saan tinatanggap ang mga bagong pasyente. Sa kaliwa, may 6 na kama na may kurtina. Sa kanan, ang minor OR at malapit doon ang exit papuntang loading bay. Sa dulo ng pasilyo, may isang pediatric room. Sarado na mula pa nang masunog ang parteng yon, taon na ang nakalipas. Wala ng pasyente doon pero nililinis pa rin kada linggo. Sabi ng ilan, may bata pa raw na umiiyak doon tuwing madaling araw. Ako naman, tinatawanan lang yung mga ganong kwento. Sa isip ko, lahat ng lumang ospital may ganyang chismis. Para lang may mapagkwentuhan kapag antok na ang lahat. Hindi ako mapaniwalain. Lumaki akong naniniwala sa siyensya, sa gamot, sa tamang protocol. Kapag may naririnig akong kwento ng multo, ang sagot ko palagi, baka stress lang, baka pagod ka lang. Pero totoo rin sigurong may mga gabi na kahit gaano ka ka-rational, ramdam mo pa rin na may mali sa paligid. Lalo na kapag umuulan, kapag ang ilaw sa kisame ay humihina at ang ugong ng kuryente ay parang bulong na paulit-ulit. Kapag ang ospital ay parang humihinga ng sabay sa iyo. May mga gabi ring bumabalik sa isip ko yung batang pasyente ko dati sa ward. 6 na taong gulang. Dengue. Ginawa namin ang lahat. IV, compressions, epinephrine. Pero wala na. Ako nga ang may hawak ng kamay niya nung huminto ang tibok ng puso niya. Doon ako unang nawasak bilang nurse. Mula noon nangako ako sa sarili ko na hindi na ako mai-involve. Hindi na ako magpapakita ng kahinaan. Hindi na ako magmamahal ng pasyente. Kasi sa trabahong ito, kapag nasanay kang malambot ang puso, ikaw rin ang unang mababasag. Kaya simula noon, naging tahimik ako. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Mabilis, maayos, walang emosyon. Hindi ako nakikihalo sa mga usapan ng mga nurse sa pantry. Hindi ako nagkukwento ng personal. Para bang mas madali kung hindi ka kilala ng kahit sino. Ang kailangan lang nila malaman ay gumagana ka, present ka at marunong kang mag-resuscitate ng pasyente kahit nakapikit. Nang lumabas ang bagong schedule, halos lahat ng nurse ay umiiwas sa night shift. Sabi nila, nakakapraning daw, lalo na kapag tahimik at umuulan. Pero ako mismo ang nagboluntaryo. Mas gusto ko kasi ang gabi mas tahimik, mas konti ang tao, mas madali huminga at siguro mas madaling magtago sa dilim. Ang bawat gabi sa ER ay parang sariling orasan. Alas 7, dumarating ang mga endorsement. Alas 8, sunod-sunod ang pasyente. Alas 11, unti-unting tumatahimik. Alauna, may biglang code blue at pagsapit ng alas 3, halos lahat ng ilaw ay tila nagiging maputla. At ang buong ospital, lumulubog sa ingay ng ulan. At sa mga ganitong oras, minsan nararamdaman kong may nakatingin. Hindi sa likod, hindi sa labas, kundi sa mismong pagitan ng mga ingay. Parang may humihinga sa tabi mo. Pero kapag tumingin ka, wala. Parang may naglalakad sa hallway, pero kapag tiningnan mo sa CCTV, walang dumaan. Lahat ng bagay ay tahimik, pero hindi kapayapaan ang dala. Hindi ko alam noon, bulong ni Ria, na yung katahimikang hinahanap ko, yun din pala ang magiging simula ng ingay na hindi ko na mapapatahimik. At sa gabing yun, habang patuloy ang ulan sa labas at ang mga ilaw sa kisame ay kumikislap-kislap, nagsimula ang mga bagay na hindi na niya mababalikan. Ang katahimikan na minsang naging pahinga niya, unti-unti nang magiging bangungot. Sir Jupiter, hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan yung gabing yun. Akala ko ordinaryong duty lang. Yung tipong tahimik, konti ang pasyente, tapos makakahinga rin kahit sandali. Pero minsan pala, yung tahimik na hinahanap mo, siya rin yung magpaparamdam ng takot na hindi mo inaasahan.
Mga alas 11 ng gabi noon, 3 pasyente lang, isang naka-observe sa bed 3 dahil sa dengue, isa namang nag-aantay ng resulta ng lab test, at yung pangatlo, si Sir Berto, naka-monitor sa may gilid. Tahimik ang lahat. Pati mga kasama kong nurse parang sabay-sabay na napagod sa buong araw. Ang tanging maririnig mo lang ay yung mahinang ugong ng aircon, tunog ng monitor na paminsan-minsan tumitipa na beep, at yung patak ng ulan sa bubong ng covered walkway sa labas. Kasama ko noon si Ate Liz, senior nurse, mga 10 taon nang nagtatrabaho sa ospital. Palagi siyang may energy kahit puyat na, yung tipo ng tao na kahit stressed na lahat, siya pa rin yung nagbibiro. Ria, matapos natin ng-endorsement, maaga tayong makakapagkape. Sabi pa niya habang nag-aayos ng chart. Tumango lang ako at ngumiti. Pareho kaming nakatungo sa table. Tinatype ko sa computer yung summary ng dialysis patient namin. Siya naman nagpe-prepare ng endorsement form para sa doktor. Tahimik kaming dalawa, pero hindi yung tahimik na awkward. Yung klase ng tahimik na pareho kayong pagod, pero kampante. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Ate Liz. Kaya sandali lang, check ko lang si Sir. Hindi ko na tinanong kung alin sa 3 pasyente ang tinutukoy niya. Karaniwan na kasi yung ganun, madalas nagra-rounds lang para i-monitor ang IV o vital signs. Tumango lang ako at nagpatuloy sa pagtatype. Lumipas ang mga ilang minuto pero napansin kong hindi pa siya bumabalik. Kaya nang tumingin ako sandali sa hallway, nakita kong papunta siya sa pinakadulo, sa may pediatric room. Napakunot noo ako. Matagal nang hindi ginagamit yung kwarto na yun. May history kasi, ilang taon na ang nakalipas. May nangyaring sunog doon. Naitabi lang sa maintenance report pero alam ng lahat. Mula noon isinara na ang area. Nililinis pa rin daw weekly pero walang pasyenteng inilalagay. Ba't kayo nandun si Ate Liz? Tanong ko sa sarili ko. Tinignan ko ulit. Nakita kong bahagyang bumukas yung pinto. Dahan-dahan lang, parang hinipan ng hangin. Rinig ko yung mahinang kalansing ng bakal sa hinge. Tunog na pamilyar sa amin pero bihirang marinig kasi laging nakasara ang pinto na yon. Tinawag ko siya, Ate Liz, sa pedya ka? Mahina lang ang boses ko, ayoko makaistorbo sa mga natutulog na pasyente. Pero walang sumagot. Tiningnan ko ulit at wala na akong nakitang gumalaw sa loob. Bumigat ang dibdib ko pero kinuha ko pa rin yung cellphone ko. Binuksan ko yung flashlight at naglakad papunta ron. Sabi ko sa sarili ko baka may kinuha lang siyang gamit. Baka may kailangan sa stock room sa loob. Pagpasok ko kaagad kong naramdaman ang lamig. Yung hindi karaniwang lamig ng aircon sa ER. Ito mas malamig, parang humahapdi sa balat at may kakaibang amoy din. Halong alkohol, lumang pintura at alikabok. Yung sahig medyo madulas pa kasi bagong mop daw kaninang umaga, sabi ng housekeeping. Itinutok ko yung flashlight sa paligid. Yung mga crib nakaayos pa rin sa magkabilang gilid ng pader. May mga puting tela na nakatakip. Sa dulo may maliit na cabinet na may lumang nebulizer at ilang oxygen tank. Tahimik ang lahat. Walang gumagalaw. Tapos bigla kong naramdaman yung paggalaw ng hangin sa may batok ko. Hindi yung galing sa aircon. Iba. Parang may dumaan na tao sa likod ko. Yung mabilis, marahan pero ramdam ko talaga kaya't napatigil ako. Dahan-dahan kong inikot yung flashlight. Tumama sa mga crib, sa sahig, sa dingding. Walang tao. Ate Liz? Halos pabulong na. Walang sumagot. Ang narinig ko lang ay yung malalim kong paghinga at yung mahinang pagtunog ng ulan sa labas. Lalo kong naramdaman yung kaba. Parang lumiliit yung kwarto kahit alam kong maluwag naman talaga. At habang tumatagal akong nakatayo roon, pakiramdam ko, may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Hindi ko lang alam kung saan. Kaya umatras ako dahan-dahan. Pagbukas ko ng pinto, sakto namang dumating si Jomar sa hallway. Ria, ginagawa mo dyan?
Tanong niya, medyo gulat ang tono. Sabi ko, sinundan ko si Ate Liz, pumasok siya rito kanina eh. Tumingin siya sa akin at halatang nagtataka. Ha? Nasa pantry si Ate Liz kumakain kasama si Lorna. Natahimik ako. Nanlamig bigla yung kamay ko. Ha? Tumingin ako sa dulo ng koridor at totoo nga, bukas yung pinto ng pantry at naririnig ko pa yung tawanan nila. Rinig ko pa nga si Ate Liz nagsasabi ng, "Ay grabe Ria, ang tahimik mo kanina," habang sumasandok ng kape. Hindi ako nakakibo. Tumawa na lang ako ng pilit. Siguro pagod lang ako. Akala ko kasi pumunta ka sa pedya eh. Pero habang bumabalik ako sa nurse station, tumingin ako ulit sa dulo ng hallway. Doon sa pinto ng pediatric room, nakabukas pa rin ng bahagya. Hindi ko alam kung ako ba yung nakalimot isara o kung may ibang nagbukas. Pagdaan ko, nakita kong may bakas sa sahig. Maliit, bilog-bilog, parang mga basang paa ng bata. Papasok ang direksyon, hindi palabas. Hindi ko na sinabi sa iba. Ayokong pag-usapan kasi baka sabihin nag-iimbento ako o napaparanoid lang. Kinabukasan habang nag-o-audit ako ng chart, bigla kong naalala yung nangyari. Para mapanatag ang loob ko, tinanong ko si Jomar kung pwedeng patingnan yung CCTV sa hallway. Sige, check natin para hindi ka na matakot, sabi niya. Pagbukas namin ng footage, malinaw pa. Kita yung hallway, yung mga kama, pati yung si Ate Liz na papuntang station. Pero pagdating sa parteng papunta sa pediatric room, biglang nag-glitch, parang nag-skip yung oras. Nawala yung ilang minuto. Blanko at walang laman yung frame. Sabay pa kaming napatingin sa isa't isa. Luma lang siguro yung camera, sabi ni Jomar, pilit na nakangiti. Tumawa rin ako ng mahina pero alam kong pareho naming naramdaman yung kakaiba. Pag-uwi ko kinabukasan, hindi ako makatulog. Kahit nakapikit ako, parang nakikita ko pa rin yung pinto ng pediatric room. Bahagyang nakabukas at sa loob yung dilim na parang may laman. At simula noon, Sir Jupiter, tuwing duty ko sa gabi, hindi ko na magawang lumingon sa dulo ng koridor. Kahit wala namang dahilan, basta mapadaan ako roon, bumibilis ang tibok ng puso ko. Parang may naghihintay. Parang may nakatayo lang sa gilid ng pintuan, tahimik at inaabangan kung kailan ako muling lilingon. Hindi ko alam kung anong nakita ko. Hindi ko rin alam kung may nakita nga ba ako. Pero simula noong gabing yun, parang may nagbago sa hangin ng ER. May tunog na hindi ko maipaliwanag. Parang humuhuni. Minsan mahina lang. Minsan parang paghinga ng bata. At tuwing lumalakas ang ulan, bumabalik lahat. Yung lamig, yung amoy ng alikabok at yung pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Kinabukasan, pilit kong kinalimutan yung nangyari sa pediatric room. Sinabi ko sa sarili ko na baka pagod lang talaga ako. Stressed o baka guni-guni lang dahil kulang sa tulog. Ayokong isipin na totoo yung nakita ko. Kasi kapag naniwala ako, baka hindi ko na kayaning pumasok kinabukasan. Kaya pinilit kong itapon sa isip ko. Parang basurang hindi dapat pinapansin. Maulan na naman nung gabing yun. Madulas ang sahig, malamig ang hangin at kakaunti lang ang pasyente. Pero bandang 2:00, biglang may tumakbong attendant sa ER. Code blue, matanda, cardiac arrest. Agad kaming kumilos. Parang sanay na ang katawan ko sa ganitong sitwasyon. Chest compressions, ambubag, epinephrine, paulit-ulit. Ilang beses namin ginawa ito. Pero bawat segundo, parang may kabigat na hindi ko maintindihan. Naririnig ko ang tunog ng monitor. Flatline. Walang tunog na mas nakakabingi pa doon. Si Ate Liz ang nagdeklara ng oras ng pagkamatay. 3:27 a.m. Napatingin ako bigla. Parehong oras noong gabi na nagising ako sa outpatient area. Parehong oras na parang hindi na ako mapakali
simula noon. Pilit kong hindi pinahalata pero parang may malamig na gumapang sa batok ko. Tahimik sa ER pagkatapos. Yung klase ng katahimikang hindi ginhawa kundi bigat. Lahat ng nurse tahimik lang, naglilinis, nagsusulat ng report, parang walang gustong magsalita. Ako naman naglinis ng kama ng matanda. Tinanggal ko yung IV line, inayos ko yung bedsheet, pinunasan ko yung mesa. Routine lang. Pero habang pinupunasan ko yung ibabaw ng kama, narinig ko may tumawag. Rhea! Mahinang boses ng lalaki. Gaspang ng tono, parang paos, masyadong malapit sa tenga ko. Napalingon ako agad. Pero walang tao sa likod ko. Si Jomar nasa nurse's station, si Ate Liz nag-aayos ng chart. Walang kahit sinong lumapit. Tumigil ako ng ilang segundo. Hawak pa yung basang-basahan. Kinilabutan ako pero pinilit kong ngumiti. Pagod lang ako. Sabi ko sa sarili ko. Pinagpatuloy ko ang paglilinis kahit nanginginig yung kamay ko. Pagkatapos ng shift, habang ina-update ko yung chart ng namatay na pasyente, napansin ko ulit yung oras. Declared dead at 3:27 a.m. Napalunok ako. Parehong oras, parehong pakiramdam. Hindi ko alam kung coincidence lang pero simula noon parang gusto ko nang umiwas sa ER tuwing 3:00. Rhea, pahinga ka muna. Ako na bahala dito. Sabi ni Ate Liz nang mapansin niyang tulala ako. Mukhang pagod ka na talaga. Tumango ako kahit ayaw ko sanang aminin. Sa totoo lang, pagod na ako. Hindi lang sa trabaho, kundi sa kaba na hindi ko na maipaliwanag. Kaya pumunta ako sa outpatient area para magpahinga. Madilim na pero pamilyar ang amoy ng alcohol at disinfectant. Umupo ako sa kama sa tabi ng dingding, yung parte na hindi kita sa CCTV. Parang safe spot ko kasi yon. Naglagay ako ng kumot, pinikit ang mata at sinubukang kalimutan ang lahat. Pero hindi pa man ako tuluyang nakakatulog, naramdaman kong may gumalaw sa kama sa tabi ko. Yung tunog ng spring, yung marahang pagbaba ng kutsyon. Hindi ako pwedeng magkamali, parang may umupo. Hindi ako gumalaw, nakiramdam lang ako. May humihinga, mabagal, malalim, parang pagod na tao. Ilang segundo, ilang minuto, hindi ko alam. Basta ang alam ko, naroon siya. Siguro si Ate Liz to. Sabi ko sa isip ko, siguro gusto lang ding magpahinga. Pero nang marinig ko yung ugong ng aircon at yung patak ng ulan sa labas, napansin kong wala akong marinig na ibang tunog ng sapatos o kahit anong kilos ng tao. Wala ring amoy ng kape o alkohol na dala niya palagi. Wala talaga. Dahan-dahan kong binuksan yung mata ko. Walang tao. Pero yung kama sa tabi ko may marka, may dent na parang may nakahiga at yung kumot medyo nakaangat, parang may hangin sa ilalim. Hindi ako nakagalaw. Parang natuyuan ako ng dugo. Gusto kong sumigaw pero walang lumabas na tunog. Ang nagawa ko lang ay huminga ng mabilis, sabay takbo palabas ng outpatient area. Hindi ko man lang tiningnan kung nakasara yung pinto. Tumakbo lang ako hanggang nurse's stations at kunwari kukuha ng tubig. Kunwari okay lang ako. Pero hindi na ako nakabalik para matulog. Kinabukasan pag-uwi ko, hindi ako makatulog kahit sa bahay. Sa bawat pikit ng mata ko, naririnig ko yung marahang hinga. Minsan parang nasa tabi ko. Minsan parang nasa likod lang ng pinto. Akala ko paglabas ko ng ospital tapos na. Pero dala ko pa rin hanggang sa bahay. Pagbalik ko kinagabihan, pinilit kong maging normal. Nagsimula ako ng shift gaya ng dati, pero yung utak ko doon pa rin sa 3:27. Sa kama, sa dent na parang katawan. Napansin ko tuwing 3:00 nagiging iba ang hangin sa ER. Parang lumalamig nang hindi naman tumataas ang aircon.
Ang ilaw sa dulo ng hallway, yung papunta sa pediatric room, biglang nanginginig. Umiilaw, namamatay, umiilaw ulit. Sabi ni Jomar, "Bulb lang yan, papalitan bukas." Pero sa akin, hindi lang yun simpleng bulb. Parang paalala. Gabi-gabi pare-pareho, may maririnig akong ungol o marahang tunog ng kama. Minsan parang may naglalakad sa hallway, yung mabagal, walang sapatos. Minsan may amoy ng antiseptic na mas matapang kaysa sa dati. Parang bagong linis kahit wala namang naglinis. At kapag naririnig ko yung ulan sa labas, yung patak sa bubong, mas lalo kong nararamdaman na may ibang presensya sa paligid. Hindi multo, hindi ko nga alam kung anong tawag, basta hindi siya guni-guni. Hindi na. Ayokong sabihin sa iba kasi baka isipin nilang napapraning ako. Baka isipin ni Ate Liz na naapektuhan ako sa pagkamatay ng pasyente. Kaya tinahimik ko na lang. Pero sa totoo lang, Sir Jupiter, doon ako unang natakot, hindi lang sa kung anong meron sa ospital, kundi sa sarili ko. Kasi hindi ko na alam kung ano ang totoo. Baka nga ako na mismo yung nawawala sa realidad eh. Simula noon, hindi ko na kayang pumikit ng tahimik. Kahit ilang shift pa ang lumipas, parang lagi kong hinihintay yung 3:00. Parang nakaprograma sa katawan ko. 3:27. Yung oras ng pagkamatay ng pasyente, oras ng paggalaw ng kama, oras ng lahat ng hindi ko maipaliwanag. At sa bawat pagdaan ng gabi, nararamdaman kong mas lumalapit siya. Hindi ko alam kung sino o ano, pero sigurado akong hindi lang ako ang gising sa ospital tuwing madaling araw. Mula nung gabing may narinig akong bumubulong ng pangalan ko, hindi na ako naging mapanatag. Akala ko una pagod lang, dala ng puyat at stress. Pero habang lumilipas ang mga araw, parang mas lumalalim yung takot na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya yung biglang takot na may multo. Mas tahimik, mas mabigat. Parang may kasamang hiya kasi alam kong nurse ako, tao ng siyensya at hindi ako dapat natitinag sa mga ganitong bagay. Pero totoo, Sir Jupiter, sa mga sumunod na gabi, mas naging matalim yung pandinig ko sa lahat ng ingay. Parang bawat tunog sa ER may ibig sabihin. Yung pag-ring ng monitor na dati ay normal lang, ngayon parang pumapasok sa ulo ko. Yung kaluskos ng papel, yung pagtama ng ulan sa bintana, yung lagitik ng fluorescent light. Lahat parang sabay-sabay na kumakapit sa tenga ko. Unti-unti hindi na ako sumasabay sa usapan ng mga kasama ko. Dati kahit papaano nakikipagbiruan pa ako kay Ate Liz o nakikinig sa kwento ni Jomar tungkol sa pamilya niya. Pero ngayon mas gusto kong manahimik. Kapag break, nasa gilid lang ako ng station. Nakatitig sa chart o minsan sa sahig. Minsan nga napapansin na nila. Sabi ni Ate Liz, "Ria, baka nasusobrahan ka sa kape." Sabay tawa. Napangiti lang ako kasi paano ko naman ipapaliwanag na natatakot akong tumingin sa salamin ng nurse's station kasi minsan parang may aninong dumadaan sa likod ko. Habang tumatagal, mas nagiging magulo ang mga bagay. May mga chart na nawawala, hindi palagi pero sapat para mag-alala. Minsan chart ng bagong admit. Minsan naman discharge paper ng pasyenteng stable na. Tapos maya-maya bigla silang lilitaw ulit sa mesa ko. Maayos, may lagda ko pa. Pero alam kong hindi ko pa yun nilagdaan. Hindi ko alam kung nagkakamali lang ako o may iba talagang gumagalaw. Isang beses habang nag-update ako ng census, napansin kong may record akong hindi ko maalala na ginawa. Nakatype, maayos ang font, may oras at pirma ko pa. Pero ang weird, kasi yung oras na nakalagay noon, tulog ako noon. Hindi ko alam kung nagkamali lang ng entry si Jomar o glitch lang sa system. Sinubukan kong i-ignore. Pero may parte sa akin na parang alam kong hindi basta pagkakamali lang. Gabi ng Huwebes noon, maulan at halos kalahati lang ng kama sa ER ang may pasyente. Mga bandang 11:00, dumating ang isang matandang lalaki.
Dinala siya ng 2 aide. May dalang chart na may nakasulat na for dialysis endorsement. Halatang nanghihina na siya, maputla at ang mga daliri niya nangingitim sa tagal ng karamdaman. Tinulungan ko silang ilipat siya sa kama. Tinanggal ang kumot para maayos ang posisyon niya. Habang inaayos ko yung IV line, napansin kong malamig yung balat niya. Hindi lang basta malamig, parang walang buhay. Pero nakita kong gumagalaw pa yung dibdib niya, kaya inisip ko baka dahil sa mahinang circulation. Sinubukan kong maging kalmado kasi baka imagination ko lang. Binuksan ko yung chart niya. History of chronic kidney disease, multiple admissions, and for transfer to dialysis once cleared. Routine case kung tutuusin. Sinimulan kong isulat ang vital signs, BP 90/60, HR 68, RR 20. Normal para sa kondisyon niya. Tahimik lang siya habang nag-notes ako, pero ramdam kong gising siya. Yung mata niya nakapikit, pero may bahagyang galaw. Pagkatapos kong tapusin yung chart, bigla kong naramdaman na may humawak sa kamay ko. Mahina pero matatag. Nilingon ko siya. Nakatingin na pala siya sa akin. Yung mga mata niya mapurol, parang may tubig, at ang labi niya bahagyang gumagalaw. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman, pero napatigil ako sandali, tapos ngumiti lang. Malayon tay, sabi ko. Pilit kong pinakakalma ang sarili ko. Ililipat na po namin kayo sa dialysis pag cleared na po. Hindi na siya sumagot. Kumalma yung paghinga niya, parang nakatulog. Ako naman inayos ko yung chart. Pinirmahan, nilagyan ng oras at nilagay sa tray. Lahat normal. Tahimik ulit ang ER. Kinabukasan, pagpasok ko sa duty, tinawag ako ng head nurse. May kasabay akong kaba habang papasok sa opisina niya. Tahimik siya habang hinahanap ang isang folder. Si Doc Velez nandun din, nakaupo at seryoso ang mukha. Ria, sabi ng head nurse, may kailangan tayong i-check tungkol sa endorsement kagabi. Nagkibit balikat ako. Ano po yun, ma'am? Tumingin siya sa akin. Bakit ka nag-endorse kagabi ng dialysis patient? Medyo nagulat ako. Si patient Reyes po, ma'am, dinala ng aid. Semi-conscious, nag-assist po ako, naglag, tapos sinabihan si Doc for transfer. Tahimik silang dalawa. Kita ko yung pagtitingin ng puno ng alinlangan. Kinuha ni ma'am yung isang papel sa folder at inilapag sa mesa. Ria, marahan niyang sabi. Ito yung death certificate ni Mr. Reyes. He was pronounced dead at 9 o'clock kagabi. Parang nanlamig ako bigla. Ma'am, hindi po. Buhay po siya. Nag-check po ako ng vitals. May pulse, nakahinga pa nga. Nakausap ko pa, sabi niya salamat. Siguro pagod ka lang, Ria. Sagot ni ma'am. Mahinahon pero may halong pag-aalala. Baka napaghalo mo yung oras ng admission o ibang pasyente. Pero alam ko, Sir Jupiter, hindi ako nagkakamali. Lahat ng detalye sariwa pa sa isip ko. Ang lamig ng kamay niya, yung paghawak niya sa akin, yung tono ng boses niya nang sabihin niyang salamat. Hindi mo makakalimutan yun kung narinig mo mismo. Tiningnan ako ni Doc Velez. Para malinaw, sabi niya, tingnan natin sa CCTV para ma-check kung ano ang nangyari. Pinakita nila yung footage. Nakita ko yung sarili ko, nakatayo sa tabi ng kama, hawak ang chart, nagsusulat, parang may kausap. Nakatingin pa ako sa bandang kaliwa na parang may kinakausap sa kama. Pero walang tao. Walang katawan. Walang pasyente. Walang stretcher. Blanko ang kama. Puting kumot lang. Ako lang mag-isa sa video. Hindi ako nakapagsalita. Parang tinanggalan ng laman yung dibdib ko. Napayuko lang ako at nakatitig sa sahig habang tuloy pa rin sa pagtakbo yung video. Parang pinapanood ko yung sarili kong kausap ang wala.
Paglabas ko ng opisina, nanginginig yung kamay ko. Sinubukan kong huminga ng malalim pero parang may nakapatong sa dibdib ko. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko, pagod lang ako. Siguro glitch lang sa CCTV. Siguro nagkapalit lang ng file. Hindi totoo ito. Pero kahit anong paliwanag, hindi mawala yung kaba. Pagbalik ko sa station, nakita kong tahimik yung buong ER. Walang masyadong pasyente pero ang bigat ng hangin. Nilapitan ako ni Ate Liz at tinanong kung ayos lang ako. Tumangulang ako at nagkunwaring busy sa pag-aayos ng mga chart. Mga bandang 2:00, napansin ko yung kama kung saan ko inendorse yung matanda kagabi. Walang laman. Nilinis na yun, walang pasyente. Pero habang ina-update ko yung logbook, nakita kong nakapatong sa mesa ko yung chart ni Mr. Reyes. Maayos, nakatupi, may pirma ko. Inilagay ko yun sa tray para isoli pero pagbalik ko mula sa CR, nandun ulit sa mesa ko. Inulit ko. Nilipat ko sa file cabinet pero makalipas lang ang ilang minuto, pagbalik ko nakapatong na naman sa ibabaw ng desk ko. Parang may nagbalik. Parehong chart, parehong pirma, parehong oras. Tinitigan ko yung papel, Sir Jupiter. Medyo nanginginig yung mga daliri ko. Alam kong hindi ako tulog, hindi ako nananaginip. At habang nakatitig ako, napansin kong may bahagyang basa sa gilid ng papel, parang patak ng tubig. Di ko alam kung ulan o pawis o kung ano, pero habang tinitingnan ko, parang mas lumalamig yung paligid. At doon ko lang napagtanto, simula nung gabing nakausap ko siya, parang hindi na nawala yung presensya niya. Hindi ko siya nakikita pero ramdam ko na parang may nanonood. Hindi nakakatakot sa una pero habang tumatagal, parang unti-unti nang bumibigat yung bawat gabi sa ER. Minsan sa bawat pagpatay ng ilaw sa dulo ng hallway, parang may aninong humahabol sa ilaw, pero parang may aninong humahabol sa ilaw bago ito tuluyang magdilim. Minsan naman kapag sinasara ko yung logbook, may mga pangalan na hindi ko naman isinulat, pero pamilyar, mga pasyenteng alam kung wala na. Hindi ko na alam kung alin ang totoo at hindi ko rin alam kung gaano pa katagal kung kayang itanggi sa sarili ko na may nangyayari talaga. Kasi minsan, Sir Jupiter, may mga gabi na habang nag-iisa ako sa nurse's station, tahimik lang lahat. Tapos biglang may marinig akong boses mula sa bandang kama ko na yun. Hindi sigaw, bulong. Salamat. At yun na naman yung oras. 3:27 a.m. Pagkatapos mangyari yun, nagsimula na ako na hindi makatulog ng maayos. Kahit anong pilit kong pumikit, lagi kong naririnig yung tunog ng makina, yung mahina pero tuloy-tuloy na beep na parang pumapasok sa utak ko. At sa tuwing papatayin ko yung ilaw sa kwarto, may parte ng isip kong naghihintay na may marinig na boses ulit. Naging tahimik ako sa duty. Wala na akong ganang makipagbiruan sa mga kasama ko at napapansin nila yun. Lalo na si Ate Liz. Madalas niyang sabihin, Ria, okay ka lang ba? Parang ang layo mo. Ngumingiti lang ako at sinasabi kong pagod lang. Pero sa totoo, hindi ko na alam kung saan nagsisimula yung pagod at saan natatapos yung takot. Kahit sa simpleng tunog, pagbukas ng automatic door, kaluskos ng cart, lagaslas ng tubig sa lababo, napapalingon ako. Minsan may mga sandaling parang may naglalakad sa likod ko, yung pamilyar na tunog ng rubber shoes sa tiles. Pero kapag nilingon ko, wala naman talaga. Minsan may chart akong hinahanap tapos biglang nasa ibabaw ng mesa ko kahit hindi ko naman nilagay. May mga form din na parang na-fill out ko na pero hindi ko maalala kung kailan. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko parang unti-unting nauupos yung lakas ko. Sa bawat gabi, mas bumibigat yung dibdib ko. Hindi ko na rin halos makontrol yung panginginig ng kamay ko. May mga pagkakataon na napapatulala ako habang susulat ng chart at bigla na lang ako magugulat kasi nakatitig na pala ako sa pangalan ng matandang pasyente. Yung dati kong na-endorse, yung dapat patay na. Parang paulit-ulit siyang sumusulpot kahit saan.
Isang gabi habang duty ulit, bumuhos ang malakas na ulan. Ramdam ko yung lamig ng hangin kahit nakasara yung mga bintana. Tahimik ang ER. Kakaunti lang ang pasyente, karamihan tulog. Si Ate Liz nasa kabilang station nag-a-update ng chart. Si Jomar naman abala sa pag-aayos ng supplies. Ako, nakaupo sa tapat ng nurse's desk. Hinihigop yung maligamgam kong kape. Sinusubukang ipahinga kahit sandali yung utak ko. Bigla na lang namatay yung ilaw. Walang babala, walang ingay ng generator, parang pinutol lahat sabay-sabay. Umalingaw-ngaw sa paligid yung mga sigaw ng bantay at pasyente. Sa ilang segundo puro dilim lang talaga. Pagkatapos unti-unting bumukas yung emergency lights. Mahina lang, kulay dilaw, parang galing sa lumang bumbilya. Paglingon ko sa mga monitor, sabay-sabay silang tumunog. Lahat ng screen, pare-parehong linya, flatline. Sa unang segundo, inisip kong baka nagka-surge lang. Pero habang tinitingnan ko yung mga pasyente, buhay silang lahat. Humihinga, kumikilos, pero yung monitor nila patay. Yung tunog sabay-sabay, maingay na parang sigaw. Hinawakan ko agad yung LED ng isa sa mga monitor at sinek kong natanggal. Pero nakakabit naman lahat. Yung isa kong kasama lumapit din, nakita ko sa mata niya yung parehong gulat na nararamdaman ko. Tapos bigla na lang tumigil lahat. Tahimik. Parang walang nangyari. Parang walang ingay. Kahit yung ulan sa labas biglang nawala. Tumingin ako sa orasan sa dingding. 3:27 a.m. Parehong oras. Parehong eksaktong minuto tulad ng mga gabing may kakaibang nangyayari. Naramdaman ko yung malamig na hangin sa batok ko at hindi yung normal na lamig ng aircon. Iba, parang hininga. Napahawak ako sa leeg ko at sa pagyugo ko nahulog sa sahig yung mga chart na hawak ko. Pagkakalat ng mga papel sa tiles, nakita ko yung isang chart na bumungad. Yung pangalan niya, paulit-ulit, nakalagay sa bawat pahina, sa bawat lag. Pareho ang sulat. Sulat ko, pero hindi ko alam kung kailan ko yun sinulat. Napaupo ako, pinulot isa-isa, pero habang tinitingnan ko, parang dumadami pa. Parang bawat papel na pinipili ko may sumusulpot ulit sa mesa hanggang sa halos mapuno yung lapag ng mga papel na pare-pareho lang ang pangalan. Huminga ako ng malalim. Pilit kong pinakalma ang sarili ko. Sinabi ko sa isip ko baka over-fatigue lang, baka napapanaginipan ko lang lahat to kahit gising ako. Pero kahit anong paliwanag ang sabihin ko sa sarili ko, hindi ko mabura yung bigat na bumabalot sa dibdib ko. Simula nung gabing yon, hindi na ako tumitingin sa orasan kapag madaling araw. Hindi ko na rin hinahawakan yung mga chart kapag mag-isa ako. Kapag kailangan kong mag-update ng record, hinihintay kong may kasama. Pero kahit ganun, hindi na ako mapakali. Parang lahat ng bagay sa paligid ko gusto akong paalalahanan ng hindi ko dapat makita. Araw-araw, mas lalong bumababa yung boses ko. Wala na akong sigla. Hindi na ako makakain ng maayos. Kapag nasa bahay, nakatitig lang ako sa dingding, pinapakinggan kung may maririnig akong boses mula sa isip ko o sa labas. Hindi ko na alam kung alin ang totoo. Si Ate Liz minsan lumapit ulit. Sinabing ipagdasal ko raw lahat. Pero ang nasabi ko lang, ayokong mapahiya. Kasi paano kung totoo nga? Paano kung hindi lang ito pagod? Hindi lang ito stress? Paano kung ako lang talaga yung nakakakita at nakakaramdam? Minsan gusto ko na lang umiyak habang naka-duty pero pinipigilan ko kasi kapag umiyak ako baka hindi na ako tumigil. Ngayon bawat tunog ng monitor, bawat pag-ikot ng wheels ng stretchers, bawat boses ng pasyente, lahat parang may kahulugan na, lahat may kasabay na kaba. At sa tuwing sasapit yung 3:00, yung oras na yun, hindi ko na hinihintay basta nakakaramdam ako ng lamig o ng kakaibang hangin. Pinipikit ko na lang yung mga mata ko at umaasang pagdilat ko. Tapos na. Pero hindi natatapos. Sir Jupiter, pakiramdam ko unti-unti na akong kinakain ng takot na ako mismo ang pilit kong itinatanggi. Hindi ko alam kung ano na ang totoo. Hindi ko alam kung sino pa yung dapat kong paniwalaan. Sarili ko ba o yung mga mata kong nakakakita ng hindi dapat makita?
Sir Jupiter, ito na siguro yung dahilan kung bakit ako nagsusulat sa inyo ngayon. Hindi ko na talaga alam kung ano pa ang totoo. Parang araw-araw may bahagi sa akin na nawawala. Hindi ko na rin alam kung kailan ako huling nakatulog ng mahimbing. Minsan kahit nakapikit ako, pakiramdam ko, gising pa rin ako. Parang hindi ako makawala sa isang mahabang gabi na paulit-ulit lang. Simula nung gabing nag-brownout at sabay-sabay nag-flatline yung mga monitor, hindi na ako bumalik sa dati. Hindi ko na kayang makinig sa tunog ng beep. Kahit sa bahay kapag naririnig ko yung alarm ng cellphone ko, napapahawak ako sa dibdib. Parang tinutusok ng lamig yung loob ko. May mga araw na gusto ko nang mapatingin sa doktor pero natatakot ako. Hindi sa diagnosis kundi sa posibilidad na baka sabihin nilang wala naman talaga akong problema. Kasi kung wala, ibig sabihin, totoo lahat ng to. Madalas kong maramdaman na may nakatingin sa akin lalo na pag nasa station ako mag-isa. Yung direksyon ng tingin, galing lagi sa dulo ng hallway, sa pediatric room, doon sa kwartong matagal nang sarado. Hindi ko naman nakikita kung may tao pero parang alam ng katawan ko, alam ko yung pakiramdam kapag may presensang nakamasid. Yung parang hinihintay kang magkamali. May mga gabing pinipilit kong huwag pansinin. Nagpapanggap akong busy, nagdo-document kahit wala na akong kailangang isulat. Pero kahit anong iwas, naaamoy ko pa rin yung halimuyak ng alkohol. Halong kalawang, yung amoy na parang luma, na parang galing sa mga gamit na hindi na hinawakan ng matagal. At kahit umuwi na ako, dala ko pa rin. Nasa kamay ko, sa damit ko, minsan sa unan ko kapag humihiga ako. Parang kumakapit. Naisip ko baka ako na yung mali. Baka ako na yung dinalaw, hindi yung ospital. Kasi kahit saan ako tumingin, parang may bahid na siya ng takot na dala ko. Minsan nakikita ko yung sarili ko sa salamin pero hindi ko agad makilala. Parang may ibang tao sa loob ng mga mata ko. Pagod, tahimik, parang laging may gustong sabihin pero hindi makalabas. Si Ate Liz ilang beses na akong kinausap, sabi niya, Ria, mag-leave ka muna, baka burnout lang yan. Ngumiti ako, sabi ko, kaya ko pa naman ate. Pero sa totoo natatakot akong umalis, hindi dahil sayang ang araw, kundi dahil baka mas lalo akong lamunin ng takot kapag wala ako sa ospital. Baka mas tumindi pag mag-isa ako sa bahay, baka doon ko tuluyang marinig kung ano yung sinusubukan kong itago. Lumipas pa ang ilang araw at unti-unti kong naramdaman na parang may hinihintay yung gabi. Tuwing papasok ako sa shift, parang may bumubulong sa isip ko, ito na naman. Alam kong may mangyayari, pero hindi ko alam kung ano. Noong huling gabi ng rotation ko sa night shift, ako na lang ang naiwan sa station. Si Ate Liz nag-round sa kabilang ward. Si Jomar tinawag sa ICU. Ulan ulit sa labas. Malakas yung tipong halos di mo marinig ang sarili mong iniisip. Tumutuloy yung tubig sa mga gilid ng bintana at sa bawat kulog parang may kasabay na panginginig sa sahig. Tinapos ko yung documentation ko. Nakasandal ako sa mesa at sinusubukang tapusin lahat bago mag-umaga. Sa sulok ng mata ko, napansin kong bukas ng kaunti yung ilaw sa may dulo ng hallway kung saan naroon yung pediatric room. Pero hindi ko na pinansin. Pinilit kong ituloy yung pagsusulat. Habang nagsusulat ako, naririnig ko yung tunog ng ulan ng pagpatak sa bubong. Nakakarelax sana pero biglang may nadagdag na tunog. Tunog ng tsinelas na hinihila sa sahig. Mabagal, mabigat. Hindi galing sa labas kundi galing sa loob ng koridor. At ang ritmo, pantay, parang may naglalakad papalapit, pero humihinto kada ilang hakbang. Hindi ko na nilingon. Pinilit kong magpatuloy magsulat. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na baka guni-guni lang to. Pero habang tumatagal, mas lumalakas yung tunog. Hanggang sa parang nasa mismong likod ko na. Huminga ako ng malalim. Hindi ko kayang tumingin. Pinikit ko na lang ang mata ko, tinakpan ng kamay at pilit kong sinasabi sa isip ko, normal lang to. Baka janitor, baka guard, baka hangin lang.
Tapos biglang nawala yung tunog. Tahimik. Pero hindi kaginhawaan yung sumunod, kundi yung uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa ingay. Parang nakikinig yung paligid. Nang dahan-dahan kong imulat ang mata ko, napansin kong umiilaw-ilaw yung fluorescent sa ibabaw ko. Nag-flicker, puti, dilaw, itim, parang titigil na. Tumingala ako at nakiramdam. Wala akong marinig kundi yung mahinang ugong ng ilaw at yung patuloy na pagbuhos ng ulan. Pero sa ilalim ng tunog na yon, parang may humihinga, mabagal, malalim. Sa tabi ko lang. Tinapik ko ang dibdib ko, pilit pinapakalma ang sarili. Umupo ako ng diretso, tumingin sa papel sa harap ko, at saka ko lang napansin na hindi na pala chart yung sinusulatan ko. Hindi ko alam kung kailan nagbago, pero nasa harap ko ngayon isang blankong papel na may iisang salitang nakasulat sa gitna. Salamat. Sulat kamay ko pero hindi ko maalala kung kailan ko sinulat. Sir Jupiter, habang sinusulat ko itong liham na ito, naririnig ko pa rin minsan yung tunog na yon. Yung mabagal na paghila ng tsinelas sa sahig. Minsan kahit nasa bahay ako, parang may dumadaan sa labas ng kwarto ko. Hindi ko alam kung matatapos ko pa to, pero gusto kong subukang ikwento lahat bago tuluyang mawala sa akin kung alin ang totoo. Kasi ngayong gabi habang umuulan ulit, naramdaman ko na naman yung lamig sa batok ko at pakiramdam ko hindi na ako nag-iisa dito sa loob ng ER. Sir Jupiter, habang sinusulat ko ito, pinipilit kong maging maayos pa rin ang tono ko. Pero totoo pong nangangatog pa rin ang mga daliri ko. Hindi ko alam kung matatawag pa itong trabaho o isang uri ng pagbabayad. Madalas kong marinig sa mga matatanda rito sa ospital, yung mga kaluluwa, bumabalik lang kung may naiwan. Noon tatawanan ko lang yun, pero nitong huli hindi ko na alam kung alin sa mga naririnig ko ang totoo at alin ang galing lang sa pagod na isip. Gabi ulit noong mangyari yung hindi ko na makakalimutan. Malakas ang ulan at halos hindi ko marinig ang tunog ng aircon sa ER. Kakaunti lang kaming naka-duty. Si Jomar nasa triage, si Ate Liz umalis saglit para kumuha ng supplies. Ako na lang ang naiwan sa gitna. Nag-aayos ng mga chart na parang hindi na nauubos. Wala dapat pasyente sa mga huling kama, pero naririnig ko ang tunog ng gulong ng stretcher na parang may dahan-dahang tinutulak. Hindi mabilis, hindi rin mabigat. Parang may bata lang na naglalaro. Sa una, pinilit kong hindi pansinin. Baka may dumaan lang sa labas o baka hangin lang. Pero nang maramdaman kong gumalaw ang kurtinang nakasabit sa huling kama, kahit sarado ang lahat ng bintana, parang napako yung mga paa ko. Lumapit ako dahan-dahan. Naka-off ang ilaw sa dulo, pero may kaunting liwanag galing sa nurse's station. Sa ilalim ng kurtina may bakas ng paa, maliit lang. Parang sa batang hindi pa sanay maglakad ng maayos. Basa ang sahig, hindi ulan, hindi dugo, parang tubig na may halong alkohol. Pagbukas ko ng kurtina, wala namang tao. Pero may naramdaman akong malamig na hangin, yung tipong dumadampi sa batok kahit walang dapat pumasok na hangin. Sa kama may maliit na indentasyon sa gitna ng bedsheet, hindi sapat para sa isang adult na pasyente. Parang bigat ng batang nakaupo lang. Hindi ako sumigaw, hindi rin ako tumakbo. Ang una kong ginawa, inabot ko yung chart sa mesa. Parang instinct, nakasulat doon ang pangalan ng batang nasawi noon sa medical ward. RJC. Yung una kong hawak na pasyente. Yung bata na pinangakuan kong hindi ko na ulit hahayaang mangyari sa iba. Sir Jupiter, doon ako tuluyang napaluhod. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng alaala. Ilang taon ko nang iniwasang isipin yung gabi na yun, yung malamig na kamay ng batang hindi ko na nagawang masagip. Yung tunog ng monitor na nag-flatline habang umiiyak ang nanay niya sa gilid. At yung oras na nakapirma sa record, 3:27 a.m.
Ilang beses ko nang naririnig yung tunog ng oras na yon sa relo sa station. Pero ngayon lang siya tumunog kasabay ng pag-ikot ng lahat ng ilaw. Parang pinapaalala lang sa akin kung anong araw ako unang tumigil sa pagiging nurse at nagsimulang maging tau-tauhan ng aking trauma. Humigpit ang dibdib ko. Hindi ko na alam kung umiiyak ako o nilalagnat lang. Pinilit kong magdasal kahit hindi ko alam kung ano ang dapat sabihin. Baka sorry, baka salamat, baka pareho. Tumigil ako sa gitna ng ER at tingnan ko lahat ng kama. Lahat ng kama may dent. Hindi malalim pero sapat para isipin mong may nakahiga. Tahimik ang paligid pero ang tahimik na yun hindi na parang pahinga. Parang pakinig. Doon ko naintindihan kung bakit paulit-ulit kong naririnig yung tunog ng stretcher, kung bakit bumabalik-balik yung chart, kung bakit yung amoy ng alcohol hindi nawawala kahit sa bahay. Hindi pala ako nilalapitan ng kaluluwa para takutin. Nilalapitan nila ako para ipaalala na kailangan ko silang pakinggan. Lahat ng tinangka kong kalimutan. Yung mga hindi ko nailigtas, yung mga hindi ko nailaban. Ang gulong ng stretcher muling gumulong marahan lang hanggang sa huminto sa tapat ko. Hindi ko alam kung may kasama akong buhay na tao o wala pero sa sandaling yon hindi na ako umatras. Inabot ko yung railings ng stretcher at sinabing mahina, "Nandito lang ako." Pagtingin ko sa kamay ko nanginginig pa rin pero hindi na sa takot. Sa pag-amin. Nang bumalik si Ate Liz, nakita nila akong nakaupo pa rin sa sahig hawak yung chart. Akala nila inatake ako ng pagod. Sabi ko, "Okay lang po. Kailangan ko lang magpahinga." Hindi ko na ipinaliwanag kung ano talaga ang nakita ko. Hindi ko rin alam kung paano. Kinabukasan nag-file ako ng leave. Hindi dahil sa takot kundi dahil gusto ko nang makatulog ng tahimik kahit isang gabi lang. Hanggang ngayon, Sir Jupiter, tuwing sumasapit ang 3:27 a.m., nagigising pa rin ako minsan. Hindi na dahil may gumagalaw na kama o humihinga sa tabi ko. Siguro dahil may parte sa akin na hindi pa rin nakapahinga. Pero sa iniisip ko na rin na baka ganito lang talaga ang mga ospital. Puno ng mga alaalang ayaw umalis. At baka ganito rin ang mga nurse. Puno ng mga pasyenteng dala-dala kahit tapos na ang duty. Hindi ko alam kung multo nga ba ang nakita ko o konsensya ko lang, pero kung totoo man na may bumabalik, sana ngayong gabi nakahinga na siya ng maayos. Matapos kong mag-leave, 1 linggo lang ang itinagal ko sa bahay. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung talaga bang nakapagpahinga ako. Araw-gabi akong tulog pero paggising ko pakiramdam ko galing pa rin ako sa duty. Wala akong naririnig na monitor o stretcher pero yung katahimikan ng bahay minsan mas nakakatakot pa. Kasi wala po akong kasama. Wala akong kailangang gisingin, walang tatawag ng nurse. Wala rin akong kailangang sagipin. Doon ko lang napansin kung gaano kabigat ang katahimikan kapag matagal mo nang kinasanayan ang gulo. Tuwing umuulan, naaamoy ko pa rin yung alcohol kahit walang bote rito. At kapag dumadaan ako sa ospital, parang automatic na nagiging alerto ang katawan ko. Parang naghihintay na may tatawag ng pangalan ko. Hindi ko na rin tinatanong kung bakit. Siguro, ganoon talaga kapag matagal mong pinilit maging matatag. Kahit wala na sa paligid mong delikado, nag-aantabay pa rin ang loob mo. Minsan naiisip ko baka hindi multo ang bumisita sa akin kundi yung parte ng sarili kong hindi pa nakakabawi. Yung batang pasyente na hindi ko nailigtas baka simbolo lang yun ng lahat ng hindi ko kayang tanggapin noon. Lahat ng kung sana, lahat ng baka, lahat ng dapat. Pero may isang bagay akong napansin, Sir Jupiter. Simula noong gabing yun sa ER, hindi ko na napapanaginipan yung batang pasyente. Noon, madalas siyang lumalabas sa panaginip ko. Laging nakahiga sa kama, laging nakatingin lang. Pero ngayon,
parang wala na siya. Hindi ko alam kung ibig sabihin nun ay nakatawid na siya o baka ako na ang tuluyang gumising. Balak kong bumalik sa trabaho pero hindi muna sa ER. Mag-a-apply ako sa outpatient department. Mas tahimik, mas may oras para huminga. Sabi nga ng head nurse, baka oras na raw para magpahinga ang mga tulad kong matagal nang nasa frontline. Di ko alam kung anong ibig sabihin nun pero baka tama siya. May mga gabi pa rin na nagigising ako ng bigla. Minsan, 3:27 a.m. pa rin. Pero hindi na tulad noon. Hindi na may humihiga sa tabi ko. Hindi na may gumagalaw na kama. Ang naririnig ko na lang ay ulan. Minsan lang, parang normal na tunog ng gabi. At sa tuwing maririnig ko po yun, iniisip ko na lang na baka yung mga kaluluwang nakasama ko sa ospital, dumadalaw lang. Hindi para manakot, kundi para magpaalala na minsan ang pagiging buhay ay hindi lang tungkol sa paghinga, kundi sa kakayahang magpatuloy kahit hindi mo pa rin lubos na naiintindihan lahat ng nangyari. Kung totoo ngang may mga nilalang na ginagaya ang balat ng tao, baka hindi lang sila multo. Baka minsan tayo rin yun kapag pinipilit nating magmukhang buo kahit punit na sa loob. Kaya siguro kailangan ko na rin tanggalin yung balat ng pagiging matatag kahit sandali lang.